Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Limbunan? Parang pamilyar yung salita na yun ah. Saan ko nga ba yun narinig? Hindi ko maalala. Inulit ng edad 30 dalaga na si Ria ang pagbabasa sa salitang nakabandalismo sa lumang pader. Napaisip siya ng matagal hanggang sa bigla na lang siyang napapitik sa hangin matapos maalala ang tungkol sa limbunan. Ah, oo nga pala. Yun ang madalas na kinukwento ni Lola Ann at Padre Bruno noon. Isang uri nga pala yun ng aswang. Limbunan. Muling nanumbalik sa dalaga ang mga kwento nga patungkol sa nasabing kilalang maalamat na aswang sa kanilang probinsya, ang limbunan. Ang maalamat na limbunan ay isang uri ng aswang na nakatira sa ilalim ng mga libingan. Karaniwan sa mga lumang sementeryo o mga abandonadong hukay daw sila nakikita. Sa araw ay anyo itong matandang baluktot ang likod, puno ng galis at amoy panis na bangkay. Sa gabi naman ay nagiging isang nilalang na ubod ng itim, manipis ang balat, litaw ang buto, may 6 na mata na kulay pula, at may bungangang bukas hanggang batok na puno ng matutulis ng ngipin. May kakayahan ng limbunan na kumain ng alaala. Unti-unting binubura ang nakaraan ng kanyang biktima habang ito ay nabubuhay pa. Naalala ko na naman tuloy yung kwento ni Lola Ann at Padre Bruno. Noong 1992, sa bayan ng Licab Nueva Ecija, ay 8 tao nga raw ang sabay-sabay na nakalimot sa mga pangalan ng pamilya nila. Nakita silang umiiyak sa sementeryo habang kinakausap ang mga puntod. At makalipas daw ang 3 gabi, ay natagpuan na lang silang wala ng mga utak, puso at bituka. Pero medyo nagdududa lang talaga ako hanggang ngayon sa sinasabi nila na wala ni katiting na bakas ng dugo. Parang ang hirap naman paniwalaan nun na kinain ng 8 tao na walang iniwang marka. Napabuntong hininga siya at saka napangiti ng tipid. Ang dami na talagang alaala sa lugar na ito. 4:30 na pero tila mataas pa rin ang sikat ng araw. Gayunpaman ay nanatiling malamig pa rin naman ang pakiramdam ni Ria habang binabaybay ang baku-bakong daan patungo sa Barrio San Telmo. 1 dekada na rin mula nung huli siyang umuwi. Pero ngayong tuluyan ng pinasara ang isang pribadong ospital sa Maynila kung saan siya nagtatrabaho bilang nurse, kaya napilitan siyang bumalik sa lumang bahay ng kanyang lola. Mabuti na rin to. Si Lola tumatandaan na rin at habang wala pa akong trabaho ay ako na muna mag-aalaga sa kanya. Kumusta na rin kaya sila nila Kuya Crisban at Ate Jennifer? Sa totoo lang, nakakamiss din talaga silang makita kaya hindi ko alam kung galit pa rin ba sila sa akin. Halos 10 taon din. Halos 10 taon din pala akong nawala sa lugar na ito. Nang makarating siya sa paanan ng sementeryo na siyang katabi lamang ng lumang bahay nila, kagad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Tila may mabigat na matang nakamasid mula sa bawat krus ng mga nicho. Pasimple siyang napayakap sa sarili habang nagmamasid sa nilulumot na mga nichong kitang-kita mula sa kinaroroonan niya. Hindi pa rin nawawala yung takot ko sa sementeryong to. Matanda na ako pero yung takot ko nung bata pa ako parang hindi pa rin tumatanda. Ganun na ganun pa rin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa kanilang lupain. Sa pinto ng lumang bahay ay sinalubong siya ng kanyang Kuya Crisbran. Nakasuot siya ng itim na sando at mukhang hindi naliligo. Matalim pa rin ang titig niya kahit noon pa dahil nanatili pa rin ang galit na naiwan sa pagitan nila bago siya lumuwas noon. Kumusta, Kuya? Ayos naman. Wala si Ate Jennifer? Nandun pa sa palengke.
Si Lola Ana naman nandun sa loob. Natutuwa akong makita ka ulit, kuya. Ako rin. Siya nga pala. Huwag kang tumingin sa likod mo habang naglalakad ka sa tapat ng sementeryo. At alam kong nasanay ka na sa syudad dahil 10 taon ka nang nawala rito. Ipapaalala ko lang huwag na huwag kang magsasabi ng pasok po kahit kanino, lalo na sa gabi. Oo, kuya. Naalala ko pa naman yon kahit papaano. May tanong pala ako. Narinig ko lang kanina roon sa mga tsismosa sa kanto habang naglalakad ako. Si Aling Lopez yata yung nag-uusap saka si Manang Ariana. Ang sabi nila, halos gabi-gabi ng araw may namamatay dito sa San Telmo. Hindi sumagot si Kuya Chris Bran. Sa halip ay binuksan lang niya ang pinto at pinapasok si Ria. Napatakip ng ilong ang dalaga dahil sa amoy amag at lumang kandila mula sa loob ng lumang bahay. May mga ilang sapot pa nga siyang nakitang tila hinahangin, pero hindi na niya yon pinagtuunan ng pansin. Nakita na kasi niya si Lola Ana na nakaupo sa tomba-tomba nito na tila natutulala lang. Hindi may pinta ang galak sa mukha ng dalaga matapos muling masilayan ang pinakamamahal niyang lola. Lola Ana! Uunahan na kita. Hindi na gano'n nakakakilala si Lola. Kaya kapag tinawag ka niya sa ibang pangalan, huwag ka na magtataka ha. Oo, kuya. Dali-daling lumapit si Ria at nagmano sa pinakamamahal na lola. Niyakap niya rin yon kahit malakas na ang amoy ng katandaan. Natutuwa po talaga ako makita kayo, Lola. Ako po to, ang apo po ninyo si Ria. Ria, sino yon? Hindi ba ikaw si Grande? Nasaan ang anak ka? Bakit ako nandito, ha? Hindi pa man ipinapakita pero tila nadudurog ang puso ni Ria dahil nga hindi na talaga siya nakikilala ng pinakamamahal na lola. Ganun pa man ay masaya na rin siya dahil may lakas pa ang matandang babae kahit na papano. Habang niyayakap ni Lola Ana sa kabilang sulok ng mata ng dalaga ay tila may anino siyang naaninag sa bintanang nasa pinakadulo. Isa itong hugis ng babae na may itim na belo. Nakatayo sa bandang sementeryo at nakatingin sa kanila. Paglingon niya roon ay biglang nawala ang nakita niya kaya hindi niya na rin masyadong pinapansin. Pero nahalata ni Kuya Crisban ang naging reaksyon kaya pasimple yung lumapit sa kanya. Sino sinisilip mo sa bintana? Wala naman, kuya. Eksakto na dumating na si Jennifer, ang asawa ng kanyang Kuya Crisban, ay tuwang-tuwa yun nang makita siya. Nagyakapan din sila na may nangingilid na mga luha habang hindi magkanda-ugaga. At ilang saglit pa nga ay sinimulan na ni Jennifer ang pagluluto ng uulamin nila sa hapunan. Marami silang napagkwentuhan patungkol sa mga bagay-bagay at buhay-buhay. Kitang-kita sa mukha ng dalawa ang matinding pagkamis sa isa't isa. Matalik kasi silang magkaibigan lalo na noong mga bata pa sila. Kaya ganun na lang din sila ngayon nang muling magkita. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos magapunan ay tinulungan ni Ria si Jennifer sa paglilinis sa kusina. Si Kuya Crisban naman ay nag-asikaso ng pagtulog ni Lola Ana. Maya-maya pa nang tila tahimik na ang gabi sa Barrio San Telmo, sa labas ng lumang bahay, ang mga puno ng akasya ay tila may lihim na ibinubulong sa hangin. Sa loob naman ng bahay, si Ria ay nakaupo sa paanan ng kama nang natutulog na si Lola Ana. Hawak niya ang lumang litrato nila noong bata pa siya. Kasama niya si Crisban at ang yumaong lolo nilang si Orly. Pero sa gitna ng katahimikan ay may kakaibang naramdaman na naman si Ria. Walang ano-ano ay parang may malamig na hininga na dumampi sa batok niya. Nang lumingon siya sa likuran ay wala namang tao. Ano yun? Ngunit sa salamin na nasa gilid ng aparador ay may napansin siya na parang may dumaang anino.
Ay, pagod lang siguro ako. Guni-guni lang yun. Dahil doon ay tumayo siya at pansamantalang inilapag sa kama ang litratong hawak. Lumabas siya ng silid para kumuha ng tubig sa kusina at nadatnan niya nga si Kuya Chris Bran na abalang nagsasalansan ng mga pinggan na hinugasan nila ni Jennifer kanina. Oh, hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako inaantok, kuya. Nandun ako sa kwarto ni Lola eh. Kumusta na si Lola Ana? Ayun, nagkakamali pa rin ang pangalan. Tinawag na naman akong Grande. Tapos, paborito raw niya yun noon. Wala namang pangalan na Grande sa pamilya natin, di ba kuya? Hindi nakasagot ang lalaki. Tumango lang siya ngunit sa loob-loob niya ay meron isang alaala. Kanina lang din kasi bago dumating si Ria ay narinig niyang paulit-ulit na binabanggit ni Lola Ana ang pangalang Grande. Habang nakatingin sa isang sulok ng silid na tila may kinakausap. May problema ba kuya? Ha? Wala naman. May naalala lang ako yung bago ka umalis nun. Yun ba? May sama ka pa ba ng loob sa akin kuya? Wala na. Matagal na yon, kaya kalimutan na natin. Salamat ng marami, Kuya Chris Bran. Lumapit si Ria sa nakatatandang kapatid saka naglahad ng kamay bilang tanda ng muli nilang pagkakaayos. Pagkatapos mag-abot ng lalaki ng kamay ay saka sila masayang nagyakapan na ramdam ang sinserong puso sa isa't isa. Pagkatapos ng ilan pa nilang pag-uusap ay natulog na nga sila. At kahit namamahay ay dinalaw din naman si Ria ng antok. Kahit medyo malalim na ang gabi. Kinabukasan, pagpunta niya sa kusina ay may naiwan ng nakahain sa lamesa. Nakatakip lang yon para hindi langawin. May notes din na nakaipit doon galing kay Jennifer kaya binasa niya kaagad. Ria, bestie, pinaglutuan na kita ng almusal. Kainin mo yan dahil hindi uso ang diet dito sa probinsya. Love you and miss you. From your bestie, Jennifer Ganda. Napangiti ang dalaga habang umiiling-iling. At ilang saglit pa ay kumain lang siya ng kaunti sa niluto ng matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nagtimpla ang dalaga ng kape bago tunguhin ni Lola Ana na nasa tomba-tomba na naman. Napapangiti niya lang na pinagmasdan ng matandang babae habang tila merong kinakausap sa isang sulok. Grande, saan ka na naman pupunta ha? Iiwan mo na naman ako rito? Good morning po, Lola. Sino pong kinakausap niyo? Kaya pala umalis na naman si Grande kasi nandiyan ka na naman. Po? Dahil sa iyo ay umalis ang paborito ko nga pa. Sino ka bang bruha ka? Lola, ako po ito si Ria. Simula po ngayon ay ako na po muna mag-aalaga sa inyo. Ayaw kitang mag-alaga sa akin. Hindi ikaw ang paborito ko. Nasaan na naman ba si Grande? Nasaan na naman ba ako? Uwi mo na lang ako sa amin para hindi na ako magalit sa iyo. Nandito na po tayo sa bahay mo, Lola eh. Ay, anak ng teteng. Dahil sa pagbato ni Lola Ana ng unan ay natapunan ng kape si Ria. At kahit mainit-init pa yon, kaya napaso siya sa maliit na bahagi ng dibdib niya at kamay. Mabuti na lang din ay dumating na si Jennifer. Bumalik kasi yon dahil may nakalimutang gamit. Nang makita siya na mangiyak-ngiyak, ay kaagad tumulong ang matalik na kaibigan. Inexplain nga ni Ria ang nangyari na naintindihan naman ni Jennifer ang pangyayari. Dahil doon ay maraming pinayo ang matalik na kaibigan ni Ria sa kanya, patungkol sa mga ayaw at gusto ni Lola Ana. Sa tagal kong nawala, ang dami ko nang hindi nalalaman kay Lola Ana. Parang naiinggit tuloy ako sa iyo eh. Pinayuan na lang siya ni Jennifer na intindihin pa si Lola Ana sa ginagawa nga niya.
Pag-alis ng matalik na kaibigan na bukas pa ulit makakauwi, ay nagamay naman ni Ria at muling nakuha ang loob na matandang babae. Wala naman ang naging problema kaya nakahinga ng maluwag si Ria sa buong maghapon. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay dumating si Kuya Chris Bran. Galing naman siya sa Lambak kung saan siya nagtatrabaho bilang tagapangalaga ng irrigation system. Pawisan, madungis at halata sa hilatya ng muka ang pagkainis. Tulog na si Lola. Siya nga pala, kuya, ayos ka lang ba? Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako bago umuwi. Nilibre kasi kami ng boss namin eh. Bakit ganyan na itsura ng mukha mo? Parang napipikon ka. May nakaaway ka ba sa trabaho? Wala naman. Naiinis lang ako sa nangyayari ngayon dito sa atin. Hindi mo ba nabalitaan kanina? Hindi. Hindi naman ako lumalabas dito sa bahay eh. Maghapon lang kami magkasama ni Lola. Pero may mga nakita kong iilang tao na papunta yata dyan sa sementeryo. Yun na nga yun. May nakita na naman bukas na nicho sa likod ng sementeryo. Pangalawang gabi na yun. Talaga? Anong ibig sabihin nun, kuya? Kamalasan ang ibig sabihin nun. Tanda ko yung sinasabi ni Lola. Kapag daw may ganon, baka... Kalimutan mo na yung sinasabi ko. Basta Ria, tandaan mo huwag kang magbubukas ng bintana sa hating gabi. At kung may kumatok, kahit gaano pa kabait ang tunog ng boses huwag mong imbitihang pumasok dito sa loob ng bahay. Ilang saglit pa ay merong dinukot sa bulsa ang lalaki na isang rosaryong yari sa buto at may lumang krusipihong kupas na ang kinang. Suotin mo ito gabi-gabi. At kung sakaling may marinig kang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas, kahit si Lola pa yan, huwag mong papansinin. Nakakaba naman to, kuya. Pasensya na pero hindi ko rin gustong takutin ka. Sa totoo lang, marami nang nagbago dito sa lugar natin, Ria. Kaya mag-iingat ka palagi O sige na, magpapahinga na ako. Sige, kuya. Simula nga nang ibinigay ni Kuya Chris Bran ng kakaibang rosaryo ay palagi na nga itong isinuot ni Ria. Hindi niya rin talaga ito iwinawaglit sa kanyang leeg. At sa mga nakalipas na araw ay palagi na nga rin niyang napapansin ang pagsasalita ni Lola Ana na mag-isa. Lalo na sa hindi makilalang si Grande. Kung minsan ay nakakaramdam siya ng kakaiba at kung minsan ay parang normal lang. Isang araw, Biyernes ng umaga, ay nagising si Ria dahil sa malamig na simoy ng hangin. Nakaawang ang bintana sa kanyang silid na ipinagtaka niya. Sinara ko yan bago matulog Habang nakakunot ng noo, ay napapaisip kung paano nabuksan ang bintana. Mula sa labas ay narinig niya ang isang mahina ngunit mapanlinlang na tinig. Mia! Pakibukas ang pinto! Ako to si Grande! Huwag ka rin matakot! Sa hindi malamang kadahilanan ay nanindig ang mga balahibo ni Ria. Pero kahit ganoon ay nakuha pa rin niyang lumapit sa bintana at sumilip. Mula sa hindi kalayuan sa bandang sementeryo ay doon niya nakitang isang babaeng nakaputi. Nakatayo sa gitna ng lumang bakuran. Mahaba ang buhok, basang-basa ang suot at may putik ang mga paa na tila galing sa hukay. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang mukha ng babae, kagaya ng kay Ria. Nang mapahawak sa leeg ang dalaga ay doon niya naalala na hindi niya pala suot ang rosary. Ang rosary! Nasaan ang rosary? Natataranta niyang hinanap ang rosaryo sa kama hanggang sa dinukot niya ang ilalim ng unan at kinuha ito. Nang maisabit niya na sa leeg ay biglang tumili ang babae sa labas. Isang sigaw na parang may kasabay na tinig ng bata, matanda at hayop. Dahil doon ay nagising din sina Kuya Chris Bran at Jennifer na dali-dali naman pumasok sa kwarto niya. Anong nangyari? Anong ingay na yon, Ria? Tumili ka ba? Sa labas, kuya. Nakita mo ba siya? Oo, kuya. Ano ba yung nilalang na yon?
Habang tumatango si Ria, ay tila nanginginig siya sa takot dahil sa kakaibang boses at pagtili ng kung sino sa labas ng bintana. Dali-dali namang isinara ni Kuya Chris Bran ang bintana habang si Jennifer ay yumakap sa matalik na kaibigan. Dahil sa nangyari ay tila hindi tuloy nakapag-concentrate ang dalaga sa buong maghapon. Habang binabantayan niya si Lola Ana ay panay ang lingon niya sa kung saan-saan. Pakiwari niya kasi ay parang may nakatingin sa kanya sa hindi niya alam kung saan. Pagdating ng hapon ay medyo parang sumama tuloy ang pakiramdam niya, pero niligo niya na lang yon para mawala yon. At pagkalaon ay binaliwala na lang din niya. Mabilis na naman ang paglipas ng oras. Kinabukasan, katakataka na tila naglalata si Ria sa hindi malamang kadahilanan. Mabigat ang katawan niya na parang may bahagi ng isip niya ang malabo. Parang may kulang. Bakit parang pagod na pagod ako? Wala naman ako masyadong ginawa maghapon. Pagpunta niya sa kusina ay nakita niyang nagkakape na si Chris Bran habang si Jennifer ay tahimik na naghahain ng almusal. Magandang umaga, Kuya. Magandang umaga, Jennifer. Ganda umaga. Late ka yata nagising ngayon. Napasarap ba tulog mo? Kaya nga, Kuya Nakalimutan ko tuloy si Lola. Okay lang. Maaga naman ako nagising at nakapag-almusal na rin siya. Nandun sa tomba-tomba at nagpapaaraw sa tapat ng bintana. Salamat sa pag-aasikaso kay Lola, Kuya. Sige na. Mag-almusal ka na rin muna. Makakapilang muna ako. Medyo mabigat ang pakiramdam ko Pinaupo na lang muna siya ni Jennifer at yun na ang nagtimpla ng kape para sa kanya. Nang matapos na ay nagpaalam na muna siya sa mag-asawa at tinungo si Lola Ana sa sala. Pagdating niya roon ay tahimik ang matandang babae habang nakadungaw sa bintana at nakangiti. Napangiti rin siya ng tipid sa kanilapitan yon at tinawakan sa kamay. Hindi naman umiimik at gumagalaw ang kanyang lola. Nanatili lang yon na nakatingin sa malayo. Umupo si Ria sa tabi ni Lola Ana at saka niya sinimulang humigop ng kape. At habang nakatingin sa lamisita, ay may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Napakunot siya ng noo habang kinikilatis ang nasabing bagay na nasa ilalim ng lamisita. Ano to? Kinuha niyang isang lumang kalendaryong nangungupas na rin at galing pa sa taong 2015. Nakatiklop ito. Ngunit may mga bilog na pulang tinta sa ilang mga petsa ng araw dito. Kupas na rin ang tinta dahil nga sa tagal na ng panahon. Year 2015? Ang luma na nitong kalendaryo na to Kinuha niya ito at saglit na dinala sa kusina para ipakita sa kuya at matalik niyang kaibigan. Kuya, ano tong kalendaryo na to? Ang tagal na nito At saka, bakit may mga pulang bilog? Nung umalis ka, binilog-bilugan niya ni Lola Ana noon Bakit niya binibilog-bilugan? Ano kasi, ang sabi niya sa akin noon, sa pagkakatanda ko yung mga pulang bilog daw dyan, yung mga nakalimutang kaluluwa na dumadalaw. Hindi niya nga pinagagalaw sa akin yan noon Nakalimutang kaluluwa na dumadalaw? Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam kung ano yun. Siguro yung mga nalilibing dyan sa sementeryo na hindi na nadadalaw. Parang ganun. Kung magtatanong ka pa patungkol dyan, wala na talaga ako may sasagot sa iyo, Ria. Kaya pasensya ka na. Itong si Jennifer nga ganyan din ang tanong sa akin na hindi ko naman masagot-sagot hanggang ngayon. Si Lola Ana lang talaga nakakaintindi sa mga nakabilog dyan sa petsa ng lumang kalendaryo na yan. Paglingon nga ni Ria sa matalik na kaibigang si Jennifer ay napakibit-balikat lang yon habang kumakain ng almusal. Dahil doon ay hindi na rin nga siya nag-usisa. Umupo na lang siya sa tabi ng matalik na kaibigan at sumabay sa pagkain. Pero habang nag-aalmusal sila ay tila napapansin niyang biglang tumahimik ang kanyang katabi.
Hindi yun nagsasalita at hindi rin tumitingin sa kanya. Para bang may laman ang bawat galaw nito na maingat, eksakto at walang emosyon. Ang timing ko naman dyan, bestie. Masyado kang seryoso sa pagkain Para kang chef na ninanamnam yung nakahain. Sinangag sa itlog at tuyo lang naman tong kinakain natin Ngumiti lang si Jennifer saka mahina siyang tinapik sa balikat bago bumalik sa pagkain. Hindi na lang niya yun pinansin. Nagpatuloy na rin siya sa pagkain hanggang sa matapos na sila. Mabilis na lumipas ang oras. Naiwan na naman sa bahay si Ria kasama ang kanyang lola Ana na meron ng demensya. Dahil medyo mabigat pa rin ang pakiramdam, kaya hindi rin muna masyadong nagkikikilos ang dalaga. Umupo-upo lang siya sa sala at nagbasa-basa ng mga lumang pocketbook na nahalungkat niya sa dating aparador niya. Nasa kwarto na si Lola Ana at nagpapahinga. Habang abala ang dalaga, ay napansin niya na tila may boses na nagsasalita sa silid na kinaroroonan ng matandang babae. Saglit siyang tumigil at pinakinggan ang hindi pamilyar na boses hanggang sa lumakas yun ng lumakas. Nanindig ang mga balahibo niya nang marinig ang tila boses ng isang halimaw mula roon. Pero natatakot man, ay mas inuna niya ang kapakanan ni Lola Ana. Tumakbo siya at sumilip kagad sa kwarto pero wala namang ibang tao roon. Tulog na tulog ang matandang babae at nawala na rin ang nasabing boses. Ano ba yung narinig ko? Kuni-kuni ko lang siguro yun. Natigilan na siya at napasigaw ng mula sa likuran ay merong humatak na sa kanya. Paglingon doon ay ganoon na lang ang takot ni Ria nang sumambulat sa kanyang paningin ang nakakatakot na nilalang. Matapos niyang makita ang halimaw ay tila humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan. Ngumiti ang nasabing nilalang at pagkalaon ay humalakhak ng humalakhak habang pinagmamasdan siyang takot na takot. Anong klaseng nilalang ka? Hindi mo alam? Lumayo ka! Umalis ka rito! Hindi ka na makakatakas sa akin! Hindi mo matatakasan ng kamatayan! Kukunin ko ang utak mo at lahat ng memoryang meron ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Sige, sumigaw ka ng sumigaw! Ang makakarinig lang sa iyo ay ang mga patay sa sementeryo! Sumigaw ka pa at matakot na matakot! Dahil yan ang magbibigay lakas at kapangyarihan sa akin! Tulong! Kuya Chris Brian! Jennifer! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami ni Lola! May halimaw! May halimaw! Ah! Bago pa makalayo si Ria ay sinungguban na siya ng nasabing halimaw. At pagkatapos noon ay nagdilim na ang buo niyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng takot. Napabalikwas na lang siya ng bangon nang maramdamang merong tumapik sa kanyang balikat. Gulat na gulat si Jennifer nang makita ang matinding takot sa kanyang muka. Napakunot pa nga yun ng noo habang nagtatanong sa kanya kung bakit. Hindi na siya nakasagot dahil nakita na rin siya ni Kuya Chris Brian na kapapasok lang din ng bahay. Hindi na siya nakasagot dahil nakita na rin niya si Kuya Chris Brian na kapapasok lang din ng bahay. Nang mapagtanto niya na nakatulog pala siya dahil sa pagbabasa ng pocketbook at panaginip lang ang lahat, ay nakahinga na siya na maluwag. Hindi na rin niya nagawang ikwento pa sa matalik na kaibigan ng tungkol dito dahil tinawag na siya ni Kuya Chris Brian para magmeryenda. Pasado 5:30 ng hapon, pagkatapos magmeryenda ng ginataan, ay nagpunta sa silong ng bahay si Ria upang kunin ang ilang gamit ni Lola Ana. Nung nakaraan pa kasi nirereklamo ng matandang babae ang kanyang saya na madalas gamitin noon. At para matapos ang pagtatantrum niya, kaya sinunod na lang niya ang hilig. Dinala niya ang flashlight at bumaba nga roon sa itinuturing na nilang bodega. Hindi na rin siya nagpasama kay Jennifer dahil abala yun sa pag-aasikaso ng kakainin nila maya-mayang hapunan. Pagbukas ng pinto, ay umalingasaw kaagad ang kulob na amoy. Napatakip ng ilong ang dalaga habang humahawi-hawi sa hangin.
Grabe. Baka matagal na talagang hindi natatasak tong bodega. Grabe yung amoy ng kulob. Parang chlorine sa tapang. Wala naman sigurong ahas dito, no? Ba't ko ba kinakausap ang sarili ko? Para naman akong timang. Baho. Muli siyang naghawi-hawi ng mga sapot habang papasok sa loob at tinatapatan ng flashlight ang kanyang dinaraanan. Doon ay tumambad sa kanyang paningin ang ilang lumang baol na natatandaan niyang dati pa nandoon. Nandito pa rin pala itong mga baul na to. Nakakatuwa at hindi pa inaalis. Ang tagal na nito sobra pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga alam kung ano naman ito. Ang tanda ko lang kasi sabi, mga lumang damit daw at kung ano-anong bagay. Mahilig kasing mangolekta tong si Lola Ana ng kung ano-anong gamit eh. Nagpatuloy na ang dalaga at habang iniilawan ang paligid, napansin niyang sa likod ng mga kahon ay may isang lumang altar. Dito ay may nakapatong na larawan ng isang babae na nakasuot ng puting trahe de boda. Wala yung mga mata at sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na mga kataga na mahina niyang binasa. Huwag kalilimutan. Huwag kalilimutan? Anong ibig sabihin naman ng salitang yun? Bakit hindi kakalimutan? Hindi pa man natatapos ni Rhea ang pagsasalita ay bigla na lang umihip ang hangin mula sa bandang kanan. Nagtatakang napagawi ang tingin niya dahil alam niyang sa sarili na wala namang bintana roon. Kung sakali makakaramdaman siya ng hangin ay dapat sa likuran dahil nandoon ang pintong nakabukas. Pasimpleng napayakap ang dalaga sa sarili pero hindi na niya yun pinansin pa. Ang creepy naman. Nasaan na ba yung kahon na sinasabi ni Kuya Chris Bran na pinaglalagay ng saya ni Lola? Ay! Ari na ka ba yung bondat? Halos mapatalon sa gulat si Rhea matapos makarinig at makita ang pagkalabog ng isang kahon. Nang mahulog yun sa lupa ay kumalat ang laman ng nasabing karton hanggang sa gumulong sa paanan niya ang isang itim na kandila. Nakita niya rin ang isang rosaryo na tila espesyal ang pagkakagawa. Ano ba to? Bakit naman may itim na kandila at kakaibang rosary dito? Para saan naman to? Doon ay mas lalo siyang nangilabot dahil sa parangang mas tumataas na ang mabigat na presensya sa lugar na yon. Mabuti na lang ay nakita niya kagad ang nasabing karton dahil may pangalan ni Lola Ana. Dali-dali niya yung binuksan at ang makita ang saya ay dali-dali niya yung kinuha at lumabas ng bodega. Hindi na nga niya naisara ang pinto dahil sa kakaibang lamig na nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay may kakaibang mabigat na puwersang humahatak sa kanya pabalik sa loob at nagdudulot yun ng panghihina. Para rin siyang inaagawan ng lakas. Ano tong nangyayari sa akin? Parang lalong bumigat ang pakiramdam ko Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang malapit na sa loob ng bahay ay tila dumoble ang kanyang paningin. Nakita niya si Lola Ana sa bintana. Pero nangilabot siya nang may makitang tila hindi pamilyar na nilalang na nasa tapat nun. Sa hindi malamang dahilan ay mas lalo siyang nanghina hanggang sa manlabo na ang kanyang paningin. Kaya hindi na niya namukaan ang kaharap ng matandang babae. Mahaba lang ang buhok noon at may namumulang mga mata. Jennifer, ikaw ba yan? Pagtingin sa kanya ng nasabing nilalang ay nagulat siya pero mas lalo lang ding umikot ang kanyang paningin. Nakita na kasi niya sa panaginip ang nilalang na yon hanggang sa tuluyan na nga siyang nahilo at nawalan ng malay. Narinig pa niya ang boses ni na Kuya Chris Bran at Jennifer na halatang nag-aalala sa nangyari. At bukod doon ay isang malademonyong tinig ang nangingibabaw. Walang makakatakas sa akin! Pagkagising ni Rhea ay madilim na sa labas dahil 7:30 na ng gabi. Nasa kama na rin siya at may basang bimpo sa noo. Sa tabi ng kama naman ay tahimik na nakaupo si Jennifer habang nakatingin lang sa dingding.
Pinagmamasdan niya ang matalik na kaibigan bago yun hawakan sa kamay na nakasampalan din sa kama. Anong nangyari, Jennifer? Umismid ang matalik niyang kaibigan at inexplain nga na nahimatay siya kanina habang papasok sa loob ng bahay. Oo nga pala. Kinuha ko yung saya ni Lola Ana sa bodega. Tapos, bigla na lang akong nanghina. Bakit ako nahimatay? Kahit si Jennifer ay hindi nasagot ang tanong na yon, dahil nga wala ring ideya ang kanyang best friend. At habang nagpapatuloy ang kanilang kwentuhan tungkol sa pagkahimatay ni Rhea, dahil nasa banyo pa naman si Kuya Chris Bran, maya-maya pa ay narinig nila si Lola Ana sa kabilang silid na sumisigaw. Dahil doon ay dali-daling tumayo si Rhea at lumabas ng kwarto kasama si Jennifer. Nakasalubong pa nga nila si Kuya Chris Bran na nagmamadali rin matapos marinig ang sigaw na matandang babae. Lola, ano pa nangyayari sa inyo? Hindi pwedeng siya na naman. Huwag mo akong kalimutan, Grande. Pakiusap, huwag mo akong kalimutan. Kuya Chris Bran, Jennifer, ano nangyayari kay Lola Ana? Sinisigaw na naman niya yung pangalan na Grande. Rhea, Jennifer, madali kayo. Pakikuha yung bote ng langis sa may altar na nasa sala. Sige, kuya. Kahit nangihina ay dali-daling tumakbo si Rhea sa altar. Nagpaiwan na kasi sa kwarto si Jennifer para tulungan ng asawang si Chris Bran sa pagpapakalma kay Lola Ana. Pagdating ni Rhea sa sala, pagtapat niya sa altar ay sa kanya lang napansin na nakabukas na ang bintana. Wala sa sarili siyang napasilip sa labas. At dahil sa sinig ng buwan ay naaninig niya ang isang babaeng nakasuot ng puti sa gilid ng bakuran. Nakatayuyo na parang estatwa, nakatingin sa kanya ng matalim. Mas lumapit pa siya sa bintana para makita na maigi ang misteryosang babae na tila humahagikik ng mahina. Doon ay nangilabot na naman ang dalaga pero hindi siya nagpadaig sa takot. Sino ka? Hindi yun sumagot. Nanatili lang nakatingin sa kanya habang patuloy sa paghagikik. Pero hindi niya naman mamukaan. Sinabing sino kay... Rhea, nasaan na ba yung langis? Dalihan mo na, please! Dahil doon ay naantala si Rhea. Nang muli niyang lingunin sa labas ng bahay ay wala na roon ang misteryosang babae. Dali-dali na nga siyang nagbalik sa kwarto dala ang langis na kaagad ginamit ni Kuya Chris Bran kay Lola Ana. Maya-maya pa nga ay lumingon ang matandang babae na parabang nahimasmasan. Ano yung langis na yan, kuya? Binigay to ni Padre Bruno. At yun nga ang sinabi niya sa akin. Kapag inatake na naman daw siya ng pagwawala-wala ipahid ko lang sa kanya at ipaamoy. Ipahid ko lang sa kanya o ipaamoy. Giginhawa ng pakiramdam niya. May basbasto ng simbahan. Ibig sabihin banal na langis to. Kaya ganitong epekto nito kay Lola. Anong ibig sabihin nun? Bakit biglang huminahon si Lola Ana pagkatapos pahiran niyang banal na langis? Inaalihan ba ng masamang espiritu si Lola, kuya? Hindi naman. Patunay lang ito na nakakapagpakalma ito ng kahit na anong nararamdaman ng isang tao. O sige na, magpahinga ka na rin. Kung di ka makatulog subukan mo lang din na magpahid nito sa noo at batok. Iiwan ko lang naman to dun sa altar. Sige, kuya. Nang masigurong ayos na si Lola Ana, ay bumalik na si Rhea sa kwarto niya kasama si Jennifer. Marami pa silang napagkwentuhan hanggang sa maisip na nga rin muna nilang maghapunan. Pero doon na lang din sa kwarto. Si Jennifer na ang naghain at nagsalo na lang sila roon sa lamisitang nasa kwarto. Kahit iba na ang talakayan ng usapan ay panay pa rin ang pagtakbo sa isip ni Rhea patungkol sa kakaibang kaganapan. Hindi pa rin umaalis sa isip niya ang misteryosang babae na maraming beses na talaga niyang nakita. Sino kaya yun? At ano na nga bang nangyayari sa bahay na to? Parang ang dami na kaagad kaganapang kakaiba at hindi maipaliwanag kahit saglit pa lang ako dito sa probinsya. Hindi niya tuloy masyadong na-enjoy ang pagkain kahit pa masarap ang niluto ni Jennifer dahil sa mga nangyari.
Gusto niya pang itanong sa matalik na kaibigan at sa kuya niya ang tungkol sa nangyari. Pero para bang ayaw din pag-usapan ng mag-asawa ang tungkol doon. May tinatago pa sila sa akin? Mabilis na namang lumipas ang oras. Pagkatapos magapunan at gumawa ng ilang bagay ay nagsipagtulog na nga silang lahat. Pasado 12:00 ng hating gabi ay naalimpungatan si Ria matapos makaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Pagtingin niya sa bintana ay napakanot siya ng noo dahil nga sa nakabukasyon. Lumapit tuloy siya rito para hawiin ang kurtina at isara ang bintana. Sinara na to kanina ni Jennifer bago siya lumabas Eksaktong pagkasabi niya noon ay napadungaw siya sa labas at doon ay nakita niya na naman ang misteryosang babae. Ngunit sa pagkakataong ito ay nasa ibabaw na yon ng nitso, nakangisi at may hawak na litrato. Nang mabaling ang paningin niya roon ay ganun na lang ang gulat niya sa nakita. Larawan kasi yun ng batang Ria at may sunog pa sa isang gilid. Ako yun Paano nga? Ngiti lang ang tinugon ng mahiwagang babaeng hindi niya makilala at pagkatapos noon ay muli na naman siyang nangilabot. Sino ka ba Ano ba kailangan mo sa akin? Hindi mo matatakasan ng katotohanan, Ria. Pagkatapos noon ay isang malakas na halakhak na naman ang pinakawala ng misteryosang babae. Sinundan niyo ng malakas na paghangin kaya napatakip ng mukha si Ria at pagdilat niya ay wala na yun doon. Dali-dali niyang isinara ang bintana at bumalik sa kama. Nang mapatingin siya sa tukador sa gilid ay nakita niya ang rosaryong binigay ni Kuya Chris Brown kaya kaagad niya itong isinuot. Panginoon, kung ano man pong kababalagan ng nangyayari sa bahay na ito, iligtas niyo po kaming lahat, lalo na si Lola Ana. Nanalangin na lang siya ng nanalangin hanggang sa makatulog siya ng payapa. Kinabukasan ay maagang nagising si Ria, subalit hindi dahil sa ingay, kundi sa isang kakaibang pakiramdam. Para bang may kulang sa kanya. May nararamdaman siyang kakaiba sa isipan at hindi niya maipaliwanag kung anong alaala ang nawala. Matapos niyang makita ang larawan ng batang siya na hawak ng kung sino mang mahiwagang babae, ay ganun na lang ang naging pakiramdam niya. Parang may bahagi ng kabataan ko na hindi ko na matandaan. May nangyari ba sa akin noon? Pagtayo ng kama ay hindi sinasadyang nahulog ang rosaryong nakakwintas sa kanya. Dinampot niya ito hanggang sa masipat ang nasabing larawan sa ilalim mismo ng kama niya. Ito yung larawan na nakita ko kagabi na hawak ng misteryosang babae Paano to napunta rito? Minasdan niya ang lumang larawan. Kasama niya roon ang babaeng nakasuot ng trahe de boda. Kaya mas lalo siyang nagulat. Nang ipaling niya naman sa muka ay burado yon dahil sa kalumaan ng litrato. Hindi niya rin talaga tuloy makilala ang mahiwagang babae. Ito yung pinahanap sa akin ni Lola kahapon Bakit suot ng babae? At kasama ko siya nung bata ako. Sino ba ang taong ito? Kinuha niya ang larawan at balak sanang ipakita kay Kuya Chris Brown at itanong pero wala roon ng lalaki. Si Jennifer naman ay nagwawali sa labas pagsilip niya sa bintana. Nilapag niya muna sa lamesa sa kusina ang lumang litrato at dinaganan ito ng baso. Pagkatapos ay nagtungo siya sa sala kung saan ay naabutan niya si Lola Ana na nakaupo na naman sa tomba-tomba habang nakatingin sa malayo mula sa bintana. Katulad ng nakagawian, nilapitan niya ang matandang babae at tinuwakan sa kamay sa kahinalikan. Magandang umaga, Lola. Nandito ka na naman, babae ka. Layuan mo ako dahil hindi kita kilala. Si Lola talaga. Sige po, lalayo na po ako sa inyo. Tumingin-tingin na lang po kayo dyan Mabuti pa. At huwag mo akong i-istorbohin. Sige po. Dahil doon ay lumabas na muna ng bahay ang dalaga at pinuntahan si Jennifer na katatapos lang din magwalis.
Napapangiti siyang sinalubong matalik na kaibigan at sinabi ngang pagpasensya na lang muna si Lola Ana. Kung minsan din daw ay nasisigawan si Jennifer na matandang babae at sinasabi ngang hindi rin siya nakikilala. Napabuntong hininga na lang si Ria at mula sa kinaroroonan ay pinagmasdan ng matandang babae na nakadungaw sa bintana. Pangiti-ngiti na naman yun na parang may kausap. At ilang saglit pa nga ay dumating na si Kuya Chris Bran na may dalang supot. Eksakto rin na tinawag si Jennifer ng ilang kababaihan kaya nagpaiwan yun sa labas. Magkasunurang pumasok ang magkapatid sa bahay at dumiretso sa kusina. Sinamantala na nga ni Ria ang pagkakataon dahil gusto niya sanang itanong ang tungkol sa lumang larawan. Pero nagulat siya dahil wala na yun sa pinag-iwanan niya. Nasaan na yung lumang litrato na yun? Nagalimusal ka na ba, Ria? Oo kuya. Teka, bakit parang seryoso na naman yung mukha mo? May namatay na naman dun sa banda sa kanto na naman. Yung lugar talaga na to, hindi na natapos yung mga namamatay. Alam kong normal lang naman yun pero parang halos linggo-linggo na yata eh. O ilang araw lang ang patlang. Parang may sumpa na yata ang lugar na ito. Nang marinig yun ni Ria ay nangilabot ang mga braso niya at batok sa hindi malamang dahilan. Hindi niya rin alam kung bakit, pero bigla rin pumasok sa isip niya ang misteryosang babae. Naalala niya rin tuloy yung lumang larawan na bigla naman ngayong nawala. Oh, ikaw naman yung nakatulala ngayon. Ano kasi kuya? Itatanong ko lang sana yung tungkol sa lumang litrato. Anong litrato? May nakita kasi akong lumang litrato sa ilalim ng kama ko kanina. Dinala ko nga yun at iniwan dito sa mesa eh. Dinaganan ko pa nga ng basong walang laman para hindi hanginin. Wala naman ah. Yun nga kuya, biglang nawala. Hindi naman pwedeng si Jennifer ang gumalaw nun kasi pareho kaming nasa labas kanina. Hindi rin si Lola dahil nandun siya sa sala kanina pa. At nakikita naman namin siya habang nag-uusap sa bakuran natin. Ano bang klaseng larawan yun? Luma siya eh. Tapos ako yung nandun. Yung batang ako na may kasamang babae na burado ang mukha dahil sa kalumaan ng picture. Yung babaeng kasama ko ron, may suot na tridipoda. Yung pinapahanap ni Lola Ana nung nakaraan pa. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo kuya, sure na sure talaga ako. Kung di ako nagkakamali, yun yung grande na sinasabi ni Lola. Wala naman tayong pangalan na grande sa pamilya natin eh. Ay nako, hayaan mo na nga muna yun. Pakiayos na lang muna tong mga lulutuin. Pakihugasan at si Jennifer na magluluto. Wag mo nang intindihin yung mga bagay na yun dahil sasakit lang yung ulo mo dyan. Sige. Okay, kuya. Nag-aalangan man, ay sumunod na lang ang dalaga sa nakatatandang kapatid. Nararamdaman niyang tila may tinatago nga si Kuya Chris Bran dahil ganun din ang reaksyon noon katulad ng reaksyon ni Jennifer kagabi habang kinakausap niya. Pag-alis ni Chris Bran, habang nag-aayos sa kusina ang dalaga, ay tila napapaisip na naman tuloy siya. Malakas na talaga yung pakiramdam ko na may tinatago sila sa akin. Ano ba nangyayari? At bakit kailangan nilang magdihim ng ganito? Pagkatapos ng almusal ay binisita niya ulit si Lola Ana na ngayon ay nakatingin lang sa kisame at walang imik. Hindi na niya pinansin na matandang babae. Hinayaan niya lang yon dahil baka mabulyuan na naman siya kapag kinausap niya. At maya-maya pa nga ay tumayo si Lola Ana at nagpunta sa kwarto. Pasimple siyang sinundan ni Ria hanggang sa makita niyang may kinakalkal yun sa lumang aparador. Lola? Ano pong ginagawa niyo dyan? Hindi yun nagsalita. Nagpatuloy lang sa pagkalkal hanggang sa ihagis niyon sa sahig ang lumang saya na kinuha niya kagabi sa bodega. Napakibit na lang ng balikat ang dalaga bago muling tumuon sa kanyang lola. Hanggang sa mapansin niya na meron yung kinuha na lumang kwaderno. Lumabas ulit ang matandang ginang at sumunod siya hanggang sa sala. Paglapag ng nasabing gamit sa lamisita, ay doon na nga nakita ni Ria ang itsura nito.
Para itong lumang diary na may kandado ang pabalat at may nakaukit na hindi pamilyar na mga letra. Na-curious ang dalaga kaya hindi niya napigil ang sarili na magtanong. Ano pong ibig sabihin ng mga letrang yan, Lola? Wala kang pakialam, babae ka! Ang suplada talaga ng lola ko. Sinamaan na lang siya ng tingin ni Lola Ana at pagkatapos ay niyakap niyon ang lumang kwaderno saka inalog-alog ang tomba-tomba. Hinayaan lang siya ni Ria hanggang sa makatulog at nang nahihimbing na ang matandang babae ay sa kanya pa simpleng kinuha ang yakap-yakap na gamit. Dahil sa matinding curiosity ay dali-dali niya yung binuklat at binasa. Sa mga unang pahina ay para lang talaga yung normal na diary kaya napangiti ang dalaga habang nagbabasa. Pero nang marating niya ang kalagitnaan ng lumang notebook ay nagulat siya sa mga nabasa. Tila unti-unting nagbago ang tono ng sulat. Mula sa pag-ibig ay naging panagoy at galit. May mga pahinang tila sinulat gamit na ang sariling dugo. Kaya ang kaninang masayang mukha ni Ria ay napalitan ng takot habang nagpapatuloy sa pagbabasa. Grande, patawad kung hindi ko kayang pagbigyan pa ang kasunduan. Pinili ko ang buhay ng anak ko, kaya hanggat maaari ay itago mo na lang ang galit mo sa lupa ng mga nilumot na pangalan ng mga patay. Pinagbigyan ko na ang lahat ng gusto mo. Nakikita ko tong pilat ko sa muka. Itong tanda ng mga yon. Mismong ang ngipin at kuko mo ang kumayod dito. Kaya tama na. Nangingilabot na napatingin ang dalaga sa lola niyang nahihimbing ng tulog. Anong ibig sabihin ni Lola sa mga sinulat niyang ito? Ano ba itong diary na to? Nakakatakot naman yung mga nakasulat sa dulo. Kung ganon, sino yung grande na tinutukoy dito? Ibig sabihin totoong tao yun at hindi gawa-gawa lang ni Lola Ana sa isip niya. Anong koneksyon niya sa pamilya namin? Habang pinupunasan ni Ria ang pawis sa kanyang noo, napatingin siya sa pisngi ng kanyang lola. Doon niya lang napansin na may maliit na pilat yon katulad ng sinasabi sa sulat. At eksakto habang nakatingin siya sa natutulog na matandang babae, ay bigla naman yung dumilat kaya napaatras siya. Matagal silang nagkatitigan hanggang sa hindi na lamang din niya namalaya ng sarili na ang takot ay unti-unting napalitan ng pagka-curious. Lola, sino ba si Aling Grande? Wala kang kasalanan na po. Kahit ang nanay mo. Ako ang pumili nitong lahat at ako ang nagbura sa kanya. Dahil ako rin ang rason kung bakit siya nabuhay muli sa dilim. Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Si Grande. Nagbabalik na si Grande. Ginagawa na naman niya ang gusto niya. Mag-iingat ka po. Sino ba yung Grande na tinutukoy niyo, Lola? Ano po ang koneksyon niya sa pamilya natin? Higit pa siya sa matalik na kaibigan. At ngayon ay isa na siyang limbunan. Limpunan? Totoo po ba yun? Isa na po siyang aswang na nangunguha ng alaala, Lola? Naputol ang usapan nila nang biglang tumahol ng malakas ang aso sa labas. Nagulat ang dalaga at napasilip sa bintana pero wala naman siyang nakitang kahit na ano. Sinaway na lang niya ang nasabing aso na umalis din kaagad habang tila galit na parang may kung sinong kinakaayuan sa bakuran nila. Nang ibalik niya ang tingin kay Lola Ana ay ganoon na lang ang gulat niya dahil tulog na tulog pa rin yun. Lola Ana, gising po kayo kanina, di ba po? Shucks, kausap ko lang siya kanina. Napabuntong hininga na lang si Ria at muling binuklat ang lumang notebook pero wala nang nakasulat doon. Dahil doon ay ibinalik na lang niya yon sa bisig ni Lola Ana bago magpunta sa kusina para uminom ng tubig.
Maraming tumatakbo sa isipan niya ng mga tanong at kung ano-ano pang bagay na nagpapalito sa kanya sa mga nangyayari sa kanilang bahay at sa buong baryo. Hindi pwede to. Dapat malaman ko ang totoo. Siguradong may alam sina Kuya Chris Bran at Jennifer sa mga nangyari. Hindi na tuloy siya nakaidlip sa paghihintay hanggang sa mauna na ngang dumating ang matalik niyang kaibigan. Habang nakaupo sila sa sala, ay hindi na siya nagdalawang isip na magtanong. Pero si Jennifer ay tahimik lang na nakatingin sa sementeryo. Hindi man siya nagsasalita, ay ramdam ni Rhea na alam noon ang lahat mula pa noon. Jennifer, bakit ayaw mo magsalita ha? Alam mo tungkol sa lumang diary ni Lola, di ba? Please naman, kung may alam ka tungkol dito, sabihin mo sa akin dahil karapatan ko rin namang malaman yon, di ba? Seryoso lang siyang minasda ng matalik na kaibigan habang sinasabi na wala talaga siyang nalalaman hanggang sa bigla na lang lumamig ang panahon at sa likod ng bakuran ay isang lumang nicho ang bumuka. Hindi nila yun nakita pero nakarinig sila ng malakas na kalabog. Umangat ang takip nito kahit walang tao at mula roon ay isang puting usok ang tila umalon paakyat at paikot papunta sa bahay nila. Dahil doon ay muli na namang sumigaw si Lola Ana. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya natatakot, kundi tumatawa na para ng tuluyang nababaliw. Akala mo ba'y nakalimutan ko ng lahat, ha? Hindi mo makukuha ang alaala ko. Hindi mo ko maangkin. Anong sinasabi mo, Lola? Ano po nangyayari sa inyo? Hindi niyo magagawa sa akin ang lahat. Wala kayong makukuha. Akin lang ang alaala kong ito! Akin lang! Pagkasabing yon, ay biglang nahimatay ang matandang babae at mabuti na lang ay eksakto sa tomba-tomba lang siya nahulog. Eksakto naman nakararating lang ulit ni Chris Bran na dali-daling tumakbo palapit sa matandang babae. Kuya, ano ba talaga nangyayari rito? Sabihin niyo naman sa akin, oh. Magsalita kayo ni Jennifer. Saka ko na lang ipapaliwanag. Magmadali na muna tayo at dalhin natin si Lola kay Padre Bruno. Wala na nga silang inaksayang oras. Gamit ang kanilang tricycle ay dinala nila si Lola Ana sa simbahan. Mabuti na lang din ay hindi pa nakakauwi si Padre Bruno at nag-aayos pa lang ng mga gamit. Sinamahan sila ng sakristan na sina Mars at Arsen dahil nakita nilang tila iba na rin ang kulay ni Lola Ana. Maputla ang mga balat ng ginang at parabang may mga kulay violet na ugat na nagsisimulang gumapang mula sa ilalim ng leeg. Nang makita yun ng pari, ay sinabihan niya kaagad ang mga sakristan na isarado ang buong simbahan. Naganda na rin siya at pinakuha ang mga holy water, Biblia at rosary ang lahat. Ilang saglit pa, ay inihiga na nila si Lola Ana sa papag at saka pinagmasdan ni Padre Bruno ang bawat isa. Father, ano ba nangyayari sa lola ko? Sinasaliban po ba siya ng demonyo kung anong masamang elemento? Hindi ito basta pag-ali lang ng demonyo o masamang espiritu. Nakikita niyo ba yung mga ugat-ugat na nangingitim sa leeg niya? Matagal na siyang nilulukob ng limbunan. Lipunan? Sinabihan na kita noon pa, Chris Bran. Lumipat na kayo at umalis sa tabi ng sementeryo dahil hindi niyo matatakasan ng sumpa ni Grande. Magkaugnay na ang kaluluwa nila ng lola mo. Kaya kahit anong pangontra hindi na sila mapaghihiwalay. Ito'y maliban na lang kung aalis kayo sa lugar na ito. Pero ayaw po ng lola umalis. Uunahin niyo pa ba ang kagustuhan niya kaysa ang kaligtasan niyong mag-anak? Alalahanin mo na hindi lang siya ang konektado sa sumpa ng limbunan kundi ang buong babae sa pamilya ninyo. Teka lang po, mawalang galang na. Pwede bang malaman kung ano yung pinag-uusapan ninyo? Hindi ko maintindihan eh. Kuya, Father Bruno, ano ba kasi talaga nangyayari rito? Dahil doon ay napilitan nang sabihin ni Kuya Chris Bran ang lahat. Kasama na roon ang tungkol kay Aling Grande at sa ilang alaala na hindi na matandaan ng dalaga. Katulad nga ng sinabi, ang limbunan ay may kakayahang kumuha ng mga alaala at nabiktima pala noon si Rhea kaya may ilang parte ng nakaraan niyang hindi na niya matandaan.
Matapos magsalaysay ng kanyang kuya, ay eksakto naman na natapos na rin sa pag-aayos si Padre Bruno. Sinabihan na rin silang lahat na manahimik at tumawak ng Biblia at rosaryo. Wala kayong ibang gagawin kundi magdasal lang habang nakahawak sa mga Biblia at rosaryo. Ano mang maririnig nyo mula kay Aling Ana, hindi kayo gagawa ng anumang aksyon. Naintindihan nyo ba, Chris Bran, Rhea at Jennifer? Pagtango ng tatlo ay sumenya sampari kay Mars at Arsene na lumapit habang hawak ang mga holy water. Si Padre Bruno naman ay hawak sa magkabilang kamay ang Biblia at rosaryong galing pa sa Vatican. Ilang saglit pa ay nabalot na ng matinding katahimikan ng silid. At habang lumalalim ang gabi, ay bulong ng dasal ang tanging maririnig sa loob ng lumang simbahan ng Barrio San Telmo. Sa altar na may gulong ng kandila at kupas na imahe ng mga santo, nakaluhod si Padre Bruno. Ang matandang pare ay may taglay ng bihirang tapang at kaalaman tungkol sa mga nilalang na itinatago ng dilim. Sa kamang nasa harapan ng altar ay nakahiga si Lola Ana. Nakapulupot siya sa puting kumot. Pagdilat ng mga mata ay nanginginig siya na tila wala naman sa sarili. Kuya, ano nangyayari kay Lola? Huwag ka mag-alala, dahil matutulungan at masasakip siya ni Padre Bruno. Magtiwala lang tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi magdasal habang hawak tong Biblia at rosaryo. Sa senyas ni Padre Bruno ay sinimulan na ni Mars at Arsene ang pagwisik ng holy water. Dahil doon ay mas lalong nanginig si Lola Ana. Mas lalong kinawaan siya ni Rhea. Ilang saglit pa ay nagdasal na ang pari gamit ang wikang Latin. Pagkatapos ay sinundot-sundutan niya ito ng wikang Pilipino. Lumabas ka sa kaluluwa kita! Ikaw na karubal-dubal na espiritu! Umalis ka at bumalik sa kantila kung saan ka nang galing! Napakagatlabi si Rhea habang pinagmamasdan si Lola Ana. Habang nagdarasal ay tila ba nararamdaman niyang umiinit ang balat ng matandang babae. Kaya napabaling siya sa nakatatandang kapatid habang si Jennifer naman ay kumakapit na sa kanya ng maigpit dahil sa takot. Kuya, nararamdaman mo ba yun? Hindi ko alam kung paano pero ramdam ko na umiinit ang katawan ni Lola Ana. Nararamdaman ko rin, Rhea. Huwag kayong mag-alala ni Jennifer dahil matatapos rin ang lahat ng ito. Magpatuloy lang kayo sa pagdarasal at magtiwala sa Diyos. Hindi nyo na ako mapapalis dito! Ako ang kabuuan ni Ana. Ako ang alaala ng kanyang lihim. Ako ang limpunan na sasakupin ko siya at ang lahat ng malapit sa kanya. Anong sinasabi ni Lola? Oo nga, Padre Bruno. Ano na po ang pinagsasabi ng lola namin? Makinig kayong mabuti, Chris Bran, Rhea at Jennifer. Sa ngayon ay hindi siya si Aling Ana dahil patuloy siyang sinasakop ng limbunan. Mars, Alin, magwisik ba kayo ng holy water at magpatuloy ang lahat sa pagdarasal? Hindi ba dali mapasok ang espiritu ng limbunan dahil matagal na tong nakakapit sa katauhan niya? Nagpatuloy nga silang lahat sa masinsinang panalangin at habang ginagawa ang mga yon, wala silang kamalayan na sa likod ng simbahan ay nagkrak na ang isang antigong salamin. Mula sa basag nito ay gumapang palabas ang isang nilalang. Narinig nilang lahat ang nakakakilagbot na ugong yun, kaya napapagala sila ng tingin lalo na kay Rhea. Anong ingay yun? Tunog yun ng limbunan. Nandito na ang unang tagasalo ng alaala. Eksaktong pagkasabi noon ng matandang pare ay nabuwal ang pinto ng silid na kinaroroonan nila. Doon na nga nagpakita sa kanila ang isang halimaw. Payat ito na parang ginutay-gutay na bangkay. May leeg na kayang iikot ng 360 degrees at may 6 na pulang mga mata sa noo. Ang bibig nito ay may mahabang dila na may mga mata sa dulo. Napatili si Rhea at Jennifer sa kanilang nakita. Kahit ang dalawang sakrisan na si Mars at Arsene ay natakot din dahil ito ang unang pagkakataon nilang lahat na harap-harapang makakita ng limbunan. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Habang tumitili ang dalawang babae ay sinugod ng limbunan si Chris Bran. Pero hindi nagpatinag ang matikas na lalaki. Dumukot siya ng gulok sa likod at pinukpok ang halimaw sa leeg.
Nagulat silang lahat dahil may nakatagong sandata si Chris Brand, pero mas nagulat sila nang muling bumangon ng nakakatakot na nilalang. Para itong hindi tinablan, kaya napatras silang lahat. Usikan nyo ng holy water, Mars! Arcel! Sinunod nga yun ng 2 binata at matapos matalsikan ng banal na tubig ay sumigaw-sigaw ang limbunan na parang halinghing ng sanggol at matanda na pinagsama. Bakit ganun ang boses? Yan ang pinagsama-samang alaala ng mga nilalang na kinukuhanan nila. Chris Brand, gamitin mo na ulit ang gulok! Sige po! Sumugod nga si Chris Brand at nahagip niya ang kamay ng halimaw. Umiyak na naman yun na parang sanggol at matanda ang boses. Pagkalaon ay umatras ang nilalang. Nanginginig ang katawan hanggang sa makakasunod na wisikan ng holy water ng mga sakristan. Bago yung tuluyang matunaw, ay malademonyong pag-angil muna ang pinakawalan nun na lalong ikinatakot ng lahat maliban kay Padre Bruno. Tapos na rin sa wakas. Hindi pa. Hindi basta-basta sumusuko ang mga limbunan at magpapadala sila ng magpapadala ng mga kampong hanggang sa makuha ang gusto nila. Hindi nga nagkamali si Padre Bruno. Dahil sa gilid ng pader ay lumusot mula sa mga ukit ng ribulto ang 2 makaparis na limbunan. Ang isa ay may katawan na matandang babae ngunit mukha ng sanggol na may 18 mata. At lahat ng ito ay nakamulagat na parang nanlilibak. Ang isa pa ay nakabaliktad naman ng dulo at may 4 na braso. Ang balat ay parang gawa sa basang papel na may sulat na mga pangalan ng mga namatay na. Nang makita nilang lahat yon, ay halos panawanan din ng ulirat si Jennifer dahil sa takot. Hindi rin maipinta ang mukha ni Ria dahil hindi rin alam kung totoo nga ba ang mga nakikita niya. Aswang po ba talaga ang mga yan, Padre Bruno? Ang limbunan ay may kakayahang mag-anyo ng kakaiba depende sa takot na namumuo sa isang paligid. Bunga sila ng mga enerhiyang negatibo at takot ng mga tao. Sumugod ang 2 nilalang sa kanila, pero si Padre Bruno na mismo ang humarang. Isinaboy niya ang banal na tubig habang hawak ang krusipihong galing pa sa Vatican. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo, palayain niyo ang katawang hindi sa inyo! Humiyaw ang mga nilalang at tinangka nilang kagatin si Ria. Ngunit mula sa likuran ay tumayo naman si Jennifer at gamit ang hawak niyang Biblia at rosaryo ay hinagis niya ang mga ito sa limaw. Naghihiyawan ang mga yon, naggalit na galit, lalo na nang sinundan pa ni Kuya Chris Brand ang pagtaga ng gulok na hawak. Sinabuyan pa ni Mars at Arsen ang mga yon hanggang sa magkasunurang natunaw. Kayo na muna ang bahala sa mga susulpot pang limbunan. Kailangan ko mag-focus sa pagpapalaya kay Aling Ana para matigil na ang pag-aalipin ng limbunan sa kanya. Maya-maya pa nga ay meron na namang sumulpot na limbunan. Mula sa kisame ay bumaba ang 3 nilalang. Isang halimaw na may katawan ng guro, suot ang lumang uniforme pero ang ulo ay walang mata. Tanging bibig lang na nakanganga at tumihigop ng alaala. Lumingon ito kay Ria at nagsalita sa boses ng kanyang namayapang ina pero magkahalong demonyo ang tinig. Anak, Ria, sumama ka na sa amin. Dahil doon ay natigilan si Ria. Ibinaba niya ang rosaryo at Bibliang hawak sa kamarahang umakbang palapit habang mangyak-ngyak. Ngunit bago pa siya tuluyang malito ay umawak si Chris Brand sa balikat niya. Ay, ikaw po ba yan? Ria, gumising ka! Hindi yan si nanay! Halimaw ang isang yan! Hindi halimaw ang nanay natin! Dahil doon ay tila nagising nga sa katotohanan ng dalaga. Sumigaw siya at binato ang rosaryo sa nilalang. Sinundan pa yon ng pagtaga ni Chris Brand sa mismong ulo ng halimaw. Pagkatapos noon ay winisikan na yon ni Mars at Arsen ng holy water hanggang sa magsisigaw bago tuluyang matunaw. Nang tuluyang malusaw ang limbunan ay napayakap si Ria sa kanyang kuya habang umiiyak. Huwag ka na umiyak, Ria. Magiging ayos din ang lahat. Kuya, natatakot ako para kay Lola. Tapangan natin para kay Lola Ana. Niyakap niya ang bunsong kapatid at nakisali na rin sa kanila ang asawa niyang si Jennifer.
Natigilan lang sila dahil tumuro sina Mars at Arsen sa altar dahil may itim na usok na lumalabas mula sa crack na naroon. Ilang saglit pa, mula mismo sa anino ni Lola Ana ay bumangon ang pinakamatinding anyo ng limbunan. Isang babaeng balot sa puting belo na ang balat ay gawa sa pahina ng lumang diary. Ang kanyang katawan ay nagbabago bawat segundo. Minsan ay babae, minsan ay si Rhea mismo, at kung minsan ay si Jennifer. Tila wala itong sariling muka at nanggagaya lang ng muka ng mga kababaihang naroon. Mag-iingat kayo dahil nanggagaya ng mukha ang limbunan na yan. Maging alerto kayo lahat! Habang palapit sa kanila, ay tila iniisa-isa nitong tangayin ang mga memorya ng bawat isa. Unti-unti ay parang natulig sina Rhea at Jennifer hanggang sa magulat na lang sila kung bakit sila naroroon. Sino ako? Nasaan ako? Ano nangyayari, Rhea? Bakit wala kang maalala? Binibiro mo ba ako? Sino ka? Sino ko? Chris Bran, Mars at Arsen, huwag mo ngayaang kunin ang limbunan ng memorya ng kapatid mo. Lusubin mo ang halimaw. Rhea, tumigil ka sa krus. Kung mauubos ang alaala mo, ipapasok na ang halimaw sa katawan niyo ni Jennifer. Walang pag-aalinlangan na sinalakay ni Chris Bran ang nasabing halimaw. Siniguro niyang hindi yun makakatakas habang sina Mars at Arsen ay nagsasaboy na ulit ng holy water. Ilang saglit pa ay isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nasira tuloy ang altar pero tuluyan ding nawasak ang anyo ng nilalang. Naglayab ito at bumalot ng itim na usok sa altar. Mahilu-hilong sumandal sina Rhea at Jennifer sa gilid habang inaalalayan ni Kuya Chris Bran. Nang may masmasan na ay muli silang nagyakapan. Ngunit bago pa man silang lahat makahinga ng maluwag ay bumukas ang pangunahing pintuan ng simbahan. Dinig na dinig nila ang paglangit-ngit nito kaya napasilip silang lahat sa sirang pinto maliban kay Padre Bruno na abala pa rin sa pagpapagaling kay Lola Ana. Nakarinig sila ng tawa ng isang lalaki hanggang sa makita nila ang pagpasok noon. Mahaba ang buhok, maputi ang balat, tila patay na ngunit buhay ang anyo. Ang kanyang mga mata ay walang itim at tanging puti lang. Nakasuot siya ng lumang itim na barong na may panis na dugo sa laylayan. Nang makita yun ni Padre Bruno ay halos matigilan siya sa ginagawa. Diyos ka pa! Padre Bruno, bakit? Dumating na siya! Sino po ba siya? Siya! Si Asher! Asher? Si Asher! Ang pinuno ng mga limbunan! Ang unang nilalang na kumain ng buong alaala ng isang bayan! At siyang nanghawa kay Grande sa matalik na kaibigan ni Aling Ana. Pagkatapos magpaliwanag ni Padre Bruno ay patuloy na naglakad si Asher hanggang sa uminto sa tapat ng pintuan. Kitang-kita naman ang takot sa mukha ng lahat matapos mismong makita ang pinuno ng nasabing aswang. Ngumisi yun sa kanila at nagsalita na parang nanlilibak. Masarap ang alaala ng mga taksil. At kayo na ang susunod mga kutong lupa! Tumingin si Asher kay Lola Ana na hirap pa rin sa nangyayari. Pagkatapos noon ay ngumiti siya at muling humarap sa kanilang lahat. Nagkita tayo ulit, Padre Bruno. Hindi ka pa rin nagbabago. Mahusay ka pa rin na parang katulad ng mga albularyo. Hindi ako isang albularyo. Alagad ako ng Diyos. Oo nga pala. Nakakalimutan ko nang magkaiba pala yun. Pareho lang kasi kayong walang laban sa akin! Napatras ang pinuno ng limbunan dahil sa pagsaboy ng holy water ni Padre Bruno sa kanya. Napaangil siya at saglit na nagbago ang anyo ng mukha. Pero bumalik din sa dating itsura. Napangiwi ang ngiti niya sa labi at sinamaan ng tingin ng bawat isa bago nagtapos sa pari. Magbibigyan ko kayo ngayon. Pero sa pagbabalik ko, siguradong wala nang makakaligtas sa inyo. Sa isang kisap mata ay bigla na lang naglaho na parang bula ang pinuno ng mga limbunan. Dahil doon ay nakahinga na maluwag ang lahat. Nakita na rin kasi nila na okay na ang lagay ni Lola Ana. Dahil sa nangyari ay nagmistulang abandonado ang simbahan matapos ang labanan.
Ang paligid ay tila nangamoy usok at sinunog na balat ng tao. Ang sahig ay nabasa ng pinagsamang dugo at itim na likido ng mga kaninang sumalakay na mga limbunan. Nakatayo si Padre Bruno at tumihingal habang hawak pa rin ang rosaryong galing sa Vatican. Lumapit naman sina Kuya Chris Bran, Ria at Jennifer sa kama at inalalayan si Lola Ana na nawalan ulit ng malay. Okay na po ba si Lola Ana, Padre Bruno? Maayos na ang lagay ni Aling Ana sa ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin na sa ngayon? Padre, ibig bang sabihin nun ay hindi permanente ang pagiging ayos niya? Tama ka. Hindi pa permanente dahil habang nabubuhay si Asher ay magbabalik lang ng magbabalik ang mga limbunan. Ano pong ibig niyong sabihin, Padre? Napatay naman po natin ang mga limbunan kanina. Ang napatay natin ay ang kanilang mga katawan. Pero ang kaluluwa ng isang limbunan ay hindi namamatay. Kaya kung mapapansin nyo, iba-ibang itsura nila dahil nagpapalipat-lipat lang sila sa katawan ng mga patay. Mabubuhay at mabubuhay lang sila, lalo na kung hindi natin mapupuksa ang pinuno nilang si Asher. Dahil doon, ay napatingin si Ria kay Lola Ana. Sa balikat na matanda ay unti-unting lumitaw ang isang itim na marka. Hugis bilog ito na may mata sa gitna na hindi gaanong nakadilat. Ang mas nakakagulat ay tila may mga ugat na kumakalat palabas gaya ng mga bitak sa salamin. Nagulat ang magkapatid nang makita ang mga yon, pero nang lingunin nila si Padre Bruno ay tila alam na nito kung ano ang bagay na yon. Lumabas na ang kanyang tatak. Simula nang mahawa si Ana kay Grande, ay itinanim na ni Asher ang ugnayan. At hindi na ito basa-basa mapuputol ng mga dasal na ginawa natin kanina. Akala ko ba nagawa niyo na siyang ipagdasal kanina, Padre? Napalayas niyo na ang umaalis sa kanya na limbunan. Nagawa ko na ngayon, pero hindi ko hawak ang kalooban ng lola ninyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Sabi sa banal na Biblia, kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At sa kanyang pagbabalik makita niya itong walang naninirahan. Malinis at maayos ang lahat. Aalis siya, tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kesa sa kanya. Papasok sila sa taong yon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong yon kaysa sa dati. Ang limbunan na nagbalik kay Aling Ana ay mas lalong matibay at makapit. 2 bagay na lang ang tanging paraan para tuluyan siyang mapalaya. Ano po yung 2 bagay na yun, Padre? Ang una ay ang mapatay natin si Asher. At ang pangalawa, Ano po yung pangalawa, Padre Bruno? ang pangalawang paraan ay ang mapatay natin mismo ang Lola Ana nyo para tuluyan siyang mapalaya sa pagiging limbunan. Naluha sa takot si Ria at napayakap ng mahigpit sa matandang babae. Alam niya sa sariling hindi niya matatanggap kung mamamatay lang ng ganun-ganun ang pinakamamahal niyang lola. Inalo lang siya ni Jennifer at umiyak na rin habang si Kuya Chris Bran naman ay napapakuyom lang ng kamao. Pinayuhan sila ng pari na wag na munang umuwi dahil mas magiging delikado ang mga susunod na oras. Lalo na ngayong nagpakita na talaga si Asher. Sinunod nga nila ang payo ng pari. Sa simbahan sila mismo natulog. Nagsiksikan sila sa kwarto ni na Mars at Arsen. Ang 2 sakristan ay natulog na lang sa storage room ng simbahan. Kinabukasan ay maayos naman ang takbo ng mga pangyayari. Itinago nilang lahat sa mga taga-baryo ang nangyari dahil siguradong magpapanik ang mga yon kapag nalaman nila ang tungkol sa libunan. At bilang pagbawi na rin, ay tumulong na si Kuya Chris Bran sa pag-aayos sa mga nasira sa simbahan. Ilang araw lang din ay naayos na nila ang mga yon at sa biyaya ng Panginoon ay walang kahit na anong libunan na nagpakita o nagparamdam. 3 beses kasi nilang ipinanalangin si Lola Ana kaya hindi rin bumubuka ang mga matang ugat sa balikat nito.
Lumipas pa ang mga araw at gabi. Tahimik man pero ramdam pa rin ang kakaibang bigat na meron sa buong baryo ng San Telmo. Nasa simbahan na si Ria galing sa bahay nila para kumuha ng ilang gamit. Kasama niya si Mars at Arsen nang magpunta roon, kaya hindi rin siya masyadong natakot. Matapos siyang mailagay ang mga gamit nila, ay nagtungo siya sa silid ni Lola Ana. Naabutan niya roon si Jennifer na kinukumutan ng matanda dahil katutulog lang daw. Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap ay nagtungo na sa kusina ang matalik niyang kaibigan habang siya naman ay nagmumuni-muni na lang muna. Humiga siya sa kama hanggang sa maya-maya pa ay napansin ni Ria ang sarili sa salamin. Hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa pamilyar na aninong nakatayo sa likod niya. Paglingon niya doon ay wala siyang nakitang kahit na sinong tao. Si Asher ba yun? Dahil sa takot ay napa-sign of the cross siya at pumikit hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya. Ilang saglit pa ay dinalaw ng isang masamang panaginip si Ria. Nakita niya ang sariling nakatayo sa gitna ng sementeryo. Sa harapan niya ay may 5 krus na may mga kamay na pilit umaabot pataas. Isa-isa itong nabali at mula sa lupa ay sumulpot muli ang 5 limbunan na napatay nila noong nakaraan. Ngunit iba-iba na rin ang anyo ng mga yon. Ang una ay may ulo na pabilog at walang mga mata. Puro bunganga na bumubuka at humihinga ng malamig na usok o hamog. Sa dibdib nito ay may butas na tinatakpan lang ng mga ugat. Ang ikalawa ay payat na parang poste. Ang balat ay parang telang nabubulok at may mga kuko na tila bakal. Humahabol ito gamit ang matatalas na dila. Ang ikatlo ay mukha na parang isang salamin. Kung titingnan nito ay makikita ang sarili mong mga alaala sa likod ng mga mata nito bago ito biglang mabulok at mabura. Ang ikaapat ay tumutulo ang itim na likido sa mata nito na nagiging uod kapag bumabagsak sa lupa. Ang bawat luha ay sumisipsip sa emosyon ng tao. At ang panghuli ay parang mga buto ng taong nailibing na. Nasa higit 6 ang bungo nito. At lahat yon ay may matatalim na mga ngipin na kayang pumutol ng katawan ng tao. Diyos ko po, tama nga sinabi ni Padre Bruno. Nagbabalik sila at hindi sila namamatay. Ria! 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 Nalalapit na! Malapit na! At magiging isa na ring limbunan si Ana! At wala na kayong magagawa dahil susunod na kayong lahat! Hindi mangyayari yung gusto mo. Hindi kami papayag ng Kuya Chris Branco. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo at kung hanggang saan kayo may pagtatanggol ng simbahan! Humalakhak ng humalakhak si Aling Grande at pagkatapos ay inutusan niyang magsama-sama ang 5 limbunan. Ganun na nga ang gulat ni Ria dahil isang nakakatakot na halimaw ang nabuo at tuluyan siya nitong nilukob. Nakatakbo at natakasan man niya ang higanteng halimaw pero tuluyang nagdilim ang kapaligiran. At ilang saglit pa nga ay unti-unting lumitaw sa harapan niya si Asher. Katulad ng sinabi ng tapat kong alagad na si Grande, hindi magtatagal ay magiging tagasunod ko rin ang Lola Ana mo. At katulad ng sinabi ko sa tagasunod mo, hindi ako papayag na mangyari yon. Hindi kami papayag ng Kuya Chris Branco. Tandaan mo yan, dahil lalabanan namin kayo. Nakakatuwa ang katapangan mo, Iha. Hindi ako nagtataka kung bakit sa tagal ng panahon ay hindi ka kagad na ubos ni Grande. Masyadong malakas ang paniniwala at pananampalataya mo. Pero hindi rin magtatagal ang mga yan. Kayo ang hindi magtatagal. Naghahanda na si Padre Bruno at ang Kuya Chris Branco para magapi kayo ng tuluyan. Maganda ka na dahil sa susunod na mga oras at araw, hindi na babangon ng mga limbunan mong alagad dahil ikaw na mismo ang pupuksain namin. Unahin niyo munang iligtas ang lola mo dahil sa marka na ibinigay ko sa kanya ay unti-unti nang mabubulok ang kanyang pagkatao. Hindi mangyayari yan! Sa ayaw at sa gusto ninyo ay mapapasa akin siya. Pati ikaw, Ria!
Pagkurap ni Ria ay ganoon na lang ang gulat at takot niya dahil nasa harap na mismo niya ang pinuno ng limbunan. Hinuwakan siya noon sa muka na mas lalo niyang ikinasindak. Napabalikwas siya at biglang nagising dahil sa matinding takot. Basang-basa ang likod niya ng pawis kaya tumayo kagad siya at nagpalit ng damit. Nagpunas din siya ng katawan saka humarap sa salamin. Doon niya lang din napansin na wala pa sa kwarto si Jennifer at Kuya Chris Bran. Nandun siguro sila sa kwarto ni Lola Ana. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi dahil nang mapatingin siya sa kisame ng silid na kinaroroonan ay nakita niyang tila may aninong dumaan. Mahaba ang mga paa nito, baluktot ang katawan at may lumalagitik na buto habang gumagapang sa kahoy. May limbunan na naman nakapasok. Dali-dali siyang lumabas ng silid dahil inaalala niya kagad si Lola Ana at ang iba pa. Pagdating niya sa silid ni Padre Bruno ay nakita niyang may mga bakas ng dugo roon. Kaya mas lalo siyang nabahala. Padre Bruno! Nasaan po kayo? Pagtingin ni Ria ay merong kumakalubog na kung ano sa loob ng silid ng Ginoo. Kaya walang pag-atubili na siyang pumasok. Pagbukas ng ilaw ay nakita niyang may isang limbunan na nandoon at kinakain ng alagang pusa ng pari sa simbahan. Sa gulat ng dalaga ay hindi siya kagad nakakilos. Nabunggo niya pa ang isang figurin dahilan para makagawa siya ng ingay. Napalingon sa kanya ang limbunan at nang makita siya nito ay wala yung pag-aalinlangang sumalakay. Limbunan! May limbunan sa kwarto ni Padre Bruno! Galit na sumalakay ang halimaw dahilan naman para mapaupo si Ria sa sahig. Nang lulundagan na siya nito ay eksakto naman na dumating si Padre Bruno. Nakagad nagwisik ng holy water sa nasabing aswang. Umangil yun ng umangil habang nagwawala pero hindi tumigil ang pari sa pagsaboy ng holy water. Hanggang sa mapahandusay ang halimaw sa sahig. Umalingaw-ngaw ang ungol nito sa buong silid bago tuluyang malusaw na parang isang kandila. Umalingasaw ang mabahong amoy at dali-dali namang lumabas ng silid si Ria. Padre, nakapasok na naman po yung mga limbunan. Nandito na sila sa palibot ng simbahan. Po? Napalibutan na tayo ng mga kampo ni Asher. Magbadali ka na dyan at pumunta ka sa silid na kinaroroonan ng Lola Ana mo. Maganda na kayo dahil magiging madugo ang gabing ito. Ano pong ibig niyo sabihin na magiging madugo? Kapag hindi tayo nagtagumpay ngayong gabi, siguradong mauubos sa mga limbunan ng mga inosyenteng tao sa buong baryo ng San Telmo. Mas lalong gumapang ang takot sa pagkatao ni Ria. Mabuti na lang ay dumating si Jennifer at kagad siyang inakay. Sabay-sabay silang umalis sa lugar na yon at tinungo ang silid na kinaroroonan ni Lola Ana. Sa mga sandaling lumalalim ang gabi at tahimik ang buong paligid ng simbahan, ang presensya naman ni Asher na pinuno ng lahat ng limbunan ang unti-unting bumalot sa buong paligid. Ang mga kandilang naunang sinindihan ni Padre Bruno ay isa-isang namatay. Ang lamig ng hangin ay biglang naging tila yelo na humahaplos sa laman. Sa isang silid na merong altar ay naroon pa rin si Lola Ana at nang makita yun ni Ria ay nagulat siya. Bakit nakatali si Lola, Kuya Chris Bran? Anong ibig sabihin nito? Nakinig lang ako sa sinabi ni Padre Bruno. Mas makabubuti siya ngayon ng ganito kay Lola. Paano mas nakabubuti? Nasasaktan si Lola Ana, Kuya. Wala tayong magagawa. Kapag hindi natin ikinadena si Lola, tayo naman na masasaktan niya kung magkataon. Bakit naman niya tayo sasaktan? Eksaktong pagkasabi nun ni Ria ay nakita nilang kumislot ang marka ni Lola Ana. At maya-maya pa nga ay dumilit ang mata na naroon. Nagulat silang lahat dahil nagising din ang matandang babae na biglang naghuhurimentado. Ang kanyang mga mata ay namuti at ilang saglit pa ay tumigil siya sa pagsigaw. Pero nanatiling nakabuka ang bibig. Pagkalaon ay may kung anong bagay na mula roon ang unti-unting gumapang palabas. Nagulat ang magkapatid sa kanilang nakita habang si Jennifer ay napatangalang dahil sa pagkatakot. Dahil doon ay pinaalalahanan sila ni na Mars at Arsen na ihanda ang mga binigay sa kanilang holy water. Ano yung lumabas sa bibig ni Lola? Hindi ko rin alam. Nagsisimula na siyang lamunin ng sumpa ni Grande.
Basbasan niyo siya ng holy water, madali. At kayo naman, Mars at Arsen, magsimula na kayo sa pagdarasal. Habang abala ang dalawang sakristan, ay inihanda naman ng pari ang kanyang sarili. Ganon din sina Rhea, Kuya Chris Bran at Jennifer kahit talatang natatakot sila sa mga nangyayari. Sa di kalayuan ay may isang aninong lumalakad. Mahaba ang katawan nito, balingkinitan at may mahabang leeg na tila ahas. Nang makalapit ito sa liwanag ng huling kandila, tumambad sa kanila ang itsura ni Asher, ang pinunong limbunan. Nag-iba na ang kanyang itsura. Ang kanyang balat ay parang pinagsamang usok at abo. Kulubot ito at basag-basag din. Ang kanyang muka ay walang ilong. May 6 na mga mata na paikot sa noo at may bunganga sa gitna ng dibdib. Mag-iba-iba ka ba ng anyo? Hindi dyan may tatago ang kadiliman ng bulsibo. Tandaan mo ito, pinuno ng limbunan, dahil dito na magtatapos ang lahat. Matagal na panahon din bago ako makagawa ng mabisang pamuksa sa'yo. Hindi sumagot si Asher. Humalakak lang yon habang lumalapit. Pagkatapos ay isang mababang ugong ang naririnig nilang lahat, na tila boses ng daang-daang namatay na sumisigaw ng ibalik nyo sa amin ang mga alaala. Naririnig mo ba ang sigaw nila? Ibalik mo ang mga alaala ng mga taong ninakawan mo. Ang lahat ng alaala nila, kasama ang laman at tugo, lahat ng mga ito ay mapapasa akin. Pati na rin ang sa inyo. Wala akong ititira sa lugar na ito. Kaya mga alagad kong limbunan, sa lakay na! Ngayong gabi na ito ay padanakin natin ang dugo sa buong San Telmo! Nang marinig ni Rhea, Jennifer at Kuya Crisban, Mars at Arsen ang sinabi ng pinunong limbunan ay naging alerto sila. Ilang saglit pa nga ay tuluyan ng nagwala si Lola Ana. At dahil doon ay naiiyak na lang siyang pinagmasdan ni Rhea. Lola Ana, lumaban ka! Pakiusap! Hindi nyo na mababawi ang matagal ng sa akin. Grande, lumabas ka at tulungan ang bago nating kasama na si Ana. Ikaw na ang bahala sa kanya. Mula sa likuran mismo ni Asher ay unti-unting sumulpot si Grande sa hindi ka nais-nais na itsura. Para siyang manananggal na nakabaliktad ang ulo. Kahit nakakatakot ang itsura, ngunit hindi umaatras sina Rhea, Padre Bruno, Jennifer, Mars at Arsen. Hawak ng pari ang isang bote ng banal na langis. Habang si Chris Bran ay may dalang artigong krus na may kahoy mula sa Jericho tree. Si Rhea at Jennifer naman ay may hawak din mga holy water katulad ng 2 sakristan. Ilang saglit pa ay biglang dumagungdong ang lupa. Mula sa ilalim ng simbahan ay sumulpot ang 3 bagong limbunan. Nadagdagan na naman ang kanilang kalaban bukod kay Asher at Grande. Ang una ay may mukhang walang bibig pero may mga mata sa leeg. Ang pangalawa ay may kamay na parang ahas na may mga ngipin. At ang pangatlo naman ay ang nilalang na walang ulo ngunit may mga mata sa bawat daliri. Mga mahal at tapat kong limbunan, alam nyo na ang gagawin nyo! Sa isang kisap mata ay sumugod ang mga halimaw. Pero hindi na nahimik si Kuya Chris Bran dahil habang tumatayo sa harap ng altar, Hindi nyo kami magagabi mga demonyo kayo! Nandito kami sa simbahan ng tahanan ng Diyos, kaya hindi kami pababayaan ng Panginoon! Itong sa inyo! isa sa mga limbunan na sumugod kay Chris Bran. Ngunit ang tinamaan nito ng krus ay bigla itong nasunog. Nagliyab ito sa asul na apoy at nagsisisigaw. Hanggang sa tuluyang matunaw na parang kandila sa harap ng krus. Pero nang makita yun ni Asher ay napangiti lamang siya dahil alam niyang wala lang yun sa kanya. Anumang oras ay kaya niyang ibalik ang mga limbunan na nawala. Si Padre Bruno naman ay bumikas sa mga salitang Latin habang ibinubuhos ang banal na langis sa paligid ng altar. Napapaurong ang 2 limbunan nang marinig yun at nang makita sila ni Asher ay napaismi dito. Hindi dawag ang mga limbunan ko! Kung aatras lang din kayo, mas mabuting ako ng mismo ang pumatay sa inyo para hindi na kayo mabuhay pa ulit! Dahil sa sinabing yun ng pinunong limbunan ay napilitang sumalakay ang 2 aswang.
Isa sa kanila ang nakasingit at sinubukang sakmalin si Ria. Ngunit ang dalaga sa kanyang kagustuhang mailigtas si Lola Ana ay itinapat ang holy water sa mukha ng aswang at winisikan ito. Biglang napasigaw ang halimaw hanggang sa mag-apoy na rin yun hanggang sa tuluyang matunaw. Hindi mo kami mapapatay, halimaw ka! Humanda ka, Asher! Dahil magbabayad ka sa ginawa mo sa lola ko at sa mga taga-baryo ng San Telmo! Wala akong paki sa nararamdaman nyo. Grande, ano bang iniintay mo? Gawin mo na ang pangsakop ng tuluyang kay Ana! Muling sumalakay si Grande pero hindi siya inayaan ni Kuya Chris Bran. Gamit pa rin ng mga krus na may basbas ng holy water ay hinarang niya ang limbunan. Ilang beses siyang nakipagpambuno rito hanggang madaig niya ang nasabing babaeng aswang. Sa huli ay itinarak niya mismo sa bibig nito ang krus hanggang sa mag-apoy ito at tuluyang malusaw. Nang makita yun ni Asher ay napaismid na naman siya na tila hindi na natutuwa sa mga nangyayari. Sige, ibalik mo sila ngayon. Tingnan natin kung gaano kakatibay aswang ka. Hindi man ipinahalata ay kita naman sa mukha ni Asher ang galit. Ginawa nga niya ang sinasabi ni Kuya Chris Bran. Sinubukan niyang ibalik ang mga aswang na napatay pero ganun na lang ang gulat niya dahil hindi na nakabalik si Grande at ang iba pa. Anong nangyari? Bakit hindi bumabalik si Grande at ang iba pa? Epektibo ang ginawa namin pangontra sa tulong ng matinding dasal sa Panginoon at sa salita niyang banal. Ngayon, wala ka nang kawala. Lahat ng mga katulad mo ay hindi na mabubuhay sa oras na mapatay namin kayo. Dahil sa sinabing yun ni Padre Bruno ay tumigil ang limbunan at sa paghawak ni Ria sa holy water, isang liwanag ang bumalot sa kanya na parabang pumapabor ang kalangitan. Habang nangyayari ito, si Asher naman na nasa anyo ng pagiging limbunan ay lumipad na sa ere. Parang isang higanting uwak na walang pakpak. Ang kanyang bunganga ay nagbukas at lumabas sa mga sinumpang alaala. Mga aninong may formang bata, ina, sundalo, guro. Lahat ito ay binuo mula sa mga ninakaw niyang alaala. Pero isang bagay ang hindi niya inaasahan. Si Lola Ana na biglang bumangon at kagulat-gulat dahil nawala na ang marka ng limbunan dito. Paano nangyari ito? Paano siya nakakawala sa kapangyarihan ko? Hindi pwedeng matalo ang isang limbunan! Dahil yan sa kapangyarihan ng Panginoon na hindi mo mapapantayan! Masamang aswang! Hindi niyo ako mapapatay, mga walang kwentang tao! Nang subukan lusubin ni Asher ang altar, ay sinalubong siya ni Chris Bran gamit ang krus. Habang si Padre Bruno ay tumindig sa pulpito at binasbasan ang buong simbahan. Sa ngalan ni Jesucristo, pawiin mo na ang kadiliman! Hindi mananaig ang kasamaan sa mga nananampalataya sa iyo, Panginoon! Puksain ang lahat ng alagad ng kasamaan! Kayo mapupuksa at hindi ako! Hindi kami, kundi ikaw! Mamamatay ka na, limbunan ka! Ibinuhos ni Ria ang natitirang holy water. Ganun na rin ang ginawa ni na Mars at Arsene. Si Jennifer naman ay inalalayan lang si Lola Ana na nangihina kahit ayos na ang lagay. Ilang saglit pa, dahil sa sabay-sabay nilang pagsalakay ay isang dagundong ng liwanag ang sumabog mula sa altar. Dahilan upang tila isa-isang natuklap ang kanyang maitim na balat. Bumagsak siya sa lupa habang lumiliyab sa pagkaasul. Nagwala-wala pa siya at sinubukang umatake. Pero sinaksak na siya ni Chris Bran ng malaking krus. Dahil doon ay tuluyan siyang natigilan at hindi makapaniwala na mapapabagsak siya ng ganun-ganun na lang. Bago siya tuluyang matunaw, sumigaw siya ng ubod lakas pero sa huli ay isang luha rin ng pagsisisi ang pumatak. Gusto ko lang naman na maalala. At siya ay tuluyan ng nawala. Isang usok na lang na tila ba tumatakas sa hangin. Matapos ang matinding laban na iyon, ay muling nabawi ang katauhan ni Lola Ana. Wala na rin ang mga limbunan sa paligid. Ang simbahan ay nanumbalik din sa katahimikan.
Si Ria at Chris Bran ay magkayakap na lumuhod sa harapan ng altar. Si Jennifer naman ay tahimik ngunit lumuluhang niyakap ang asawang si Chris Bran. Makalipas ang ilang araw ay tuluyan ng naputol ang nasabing sumpa. Nagulat na lang din ng mga tao dahil parabang napakagaan na ulit ng pakiramdam nila at wala na ang takot. Nanaig nga ang katarungan at kapayapaan sa puso ng bawat isa. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito